So ngayon guys, magandang umaga. So for today's vlog, susubukan natin. So first time natin gamit itong hidden railing ng sliding door. So ayun guys, So, samahan nyo kami. At syempre, para malaman nyo rin kung paano siya gamitin. So upload natin to para sa maalaman ng lahat. Lalo ng mga kapitbahay Pinoy na gumagawa. So bago lang po sa atin pero gagawin natin para makita nyo kung paano siya gamitin. So ayun guys, let's go. So guys, ito nga pala yung ating hidden sliding door. So trackless siya. So ito yung mga laman ng box na nakuha natin. So ayun guys, meron siyang mga fittings para dyan sa back door. So sliding rail and also mga rollers and also meron siyang stopper and meron siyang soft close na mechanism accessories. So makita nyo, madali lang naman to, panoorin nyo guys. May manual naman siya guys. May manual naman siyang kasama. So, mas mapapadali sa atin to. So, dito nga guys, tatabas tayo ng mga retasong plywood natin kasi sample lang naman yung gagawin natin and ang actual is gagawin naman natin yan sa site. Makita nyo kung paano. So, gusto ko lang naman subukan sa kapirasong plywood natin na mga hindi na ginagamit. So, tabas tayo guys. Yung railing na to is 100 for 100 cm na door. So, kailangan natin tumabas ng 100 cm. So, ayun guys, panoorin nyo kung paano. Tapos lang tayo ng 1 meter. 1 meter yan? Para makita natin ang actual. So ayun guys, abangan nyo kung paano natin yan. I-test na yun para sa kalaman ng lahat. So ayun guys. So gamit lang tayo ng tatlong pirasong malilit na plywood. So para maikanalang natin yung sa ibabaw na railing and yung sa ilalim na guide ng gulong. So gumamit muna tayo ng mga pang-sample lang para pagdating sa actual, mas maganda yung makalala sa dahil alam mo. So sinukat natin ito 2.8 natin. 20 cm yung pinakalubot. So natin lang. Tap dito. Tapos ito naman. So bali magdadalawa tayo dyan kasi dahil dito. So itong sobra niya, hindi ko na siya pinantay dyan kasi parang ito yung magiging spacing niya from wall. So kaya yung mangyari dyan. So kung yun ang pagkakabit. So ito yung ibabaw natin. Ito yung ilalim. So yun guys, dito yung importante rin. So ito left and right to. So ito this side. So parang ito kasi magiging lock niya. So itong plate na to, yan o. Yung plate na yan, pasok natin dito. Yan yung plate na yan, dito yan. Ayan. Pinasok na. Kasi ito isa. Yan. So ipita natin ito. So ito guys, may cap pala yan. Tanggalin muna. Tatakip natin yan. Yan ba? Parang hindi yan. So ayun guys. So mas malalim to. So kailangan natin siyang baon pa ng konti. Then ito, mapunta to sa gitna. Then ito, sa ilalim nito. Yan. Sa ilalim po ng pinto mapunta. So ito, babaan pa natin konti. Mas malalim siya. Nandito. Ganun din sa kabila. Then ito, meron pa pala tayo nito. Ito pala yung para dito. Yan. So sa ilalim siya ng pinto mapupunta. So ito yung settings natin. Ito na siya. Yun. Kasi, ayun o, medyo matigas siya. Siyempre, pag mabigat na yan, magkana yan. Then ito, naglalak siya kusa. So close. Galing. Okay na. Papaitin muna natin. Ito na guys, nakuha na natin. Yan yung para sa gulong. Dapat yung mahaba. Hindi, testing mo muna. Ito ngayon, dapat tumidikit. Sige, scroll lang muna natin. Ito matala. Ano na natin? Ito, didikit na lang natin to. Ito yung gulong niya yan ha. So, testing na natin yan kung paano yung magiging itsura niya. So, ito yung sample lang guys. So, gumamit lang tayo ng mga retasong plywood bago natin gawin sa actual doon sa pinaka magiging door natin sa site. So, ito lang muna yung gagawin natin so para matesting natin. Then after that, pag okay na, nakuha na natin, saka natin siya ililipat doon sa mismong door na. So, ayun guys, no? Mamaya tignan natin yung settings. So, ito guys, kumari ito yung magiging wall natin. Ito yung opening. So, yung bulong natin ito. Kakabit muna natin yan. Para doon yung sa plastic. Wala lang, pasok, ilabas na wala. Pasok, labas. Kasing ka pa lang pala yun. Lalo. Diba? Tama pala eh. Diba to? Buong ka kasi. Ano yun? Ito yung guhit natin. Iskro natin yung pinaka-plate nya. Pang-wall. So ito ang giging. Ito yung wall natin. Then ito yung magiging door natin. Ito natin. Alin. Pinsa ka dito. Doon. So yun yung kakapit sa pinaka-wall. So end ng pinto. So ito yung magiging wall natin. Yan. So naset na natin siya. Up and down. Ito yung magiging wall natin. Then ito yung magiging opening natin. Pero hindi naman yan makakuberan. So ang mahalaga is matesting natin to. So ito na guys. Naset na natin yung
taas at baba. So, tulak na natin to. Ayan, nagsa-soft flow siya. Then yung pabalik. Dapat yung 95 yung So, ayun guys, so ulit natin yung trackless sliding roller. So, kumain ako guys. Let's go. So ayun guys, ito na kinabit na natin yung roller para dito sa wall. And syempre after that, set muna natin yung ating stopper dito sa baba. Then after that, kasan natin yung mga railing and also other mechanism, yung soft close mechanism niya and other roller dito and also yung plastic guide para dun sa stopper natin. So ito guys, gagawin natin dito. Lulusot natin yung stopper, then onting higpit sa taas. Then pag nahigpitan na yan, so magiging okay na yan. At eto na ang kinalabasan niya guys. Let's go! Okay na. Tahan mo, sige. Okay. So ngayon guys, nakita nyo kung paano natin ginawa at kung paano natin inassemble yung trackless sliding door natin. So sana nakuha nyo at nasundan. At marami pa tayong ilalapag dito na videos. Basta tutok lang kayo, no? And please like, share, and subscribe na rin sa YouTube channel namin. Supportahan nyo ang sariling atin. And guys, no, maraming salamat sa patuloy na pag-suporta at panonood. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Break it down.